Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem na hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala na isa na si Jesus ay kasama na isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang di siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan. Kaya nagbalik sila sa Jerusalem upang doon siya hanapin. Na ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami na iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po niyo ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito'y iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad sa karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdiriwang ng pista ng ating mahal na poong Santo Niño. Palakpakan po natin ang Senyor Santo Niño. Kung meron po sigurong popular na imahin ang ating Panginoong Jesucristo bukod sa Divine Mercy o sa mahal na poong Nazareno, yun po yung larawan ng mahal na poong Santo Niño na ganun kapopular dahil alam natin bahagi mismo ng ating kasaysayan. Kaya nga sa Cebu ay nandun yung pagdiriwang ng sinulog. Kaya nga pag nagpupugay tayo sa Santo Niño, sinasabi din natin, "Viva Pit Señor." Minsan nag-iisip po ako, ano kaya kako ibig sabihin ng Viva Pit Señor? Pero yun po pala, salitang Bisaya na nagtatawag na tumatawag sa hari. A call to the King. A call to the Lord. Kaya pag sinabi mong Pit Señor, nandun na nagdadasal at tumatawag tayo sa hari, ang ating Panginoong Hesukristo. At magandang unawain po natin na ano nga bang kahalagahan ng pagdiriwang na ito ng mahal na poong Santo Niño? Napakalaganap na debosyon na halos lahat ng bahay, basta may bata, sigurado mayroong larawan ng Santo Niño. At sinasabi, yan, magdadasal ka dyan para lumaki kang mabuting bata. Kaya nga marahil yan ang naging dahilan kung kaya marami tayong iba-ibang naging tawag o pagsusuot sa Santo Niño para ipakita sa atin na ang Diyos ay bahagi ng ating buhay. Yun nga lang, mayroong mga bagay na dapat ituwid at pinaalala sa atin. Kaya nga, nandun na pinaiiwasan sa atin na tingnan natin yung mahal na poong Santo Niño na pampaswerte. Na makita natin sa halip na ang hawak ay yung mundo, ang hawak ay supot o wallet. Na sa halip na nadadamitan ng pula o asul dahil yun ang royal color, naging green, naging kulay US dollar. Now, wala naman po akong gustong punahin dahil siyempre iba-iba na mga sinusuot tayo. Pero magandang suriin natin. Ang larawan ba ito ng Santo Niño ay
Debosyon dahil gusto nating matulad sa Panginoon o palamuti lang sa ating buhay na pampaswerte. Kaya makita nyo, mayroong mga tindahan, talagang sigurista sila. Yung Santo Niño, masaya. Parang nasa Manila Zoo. May kasamang aso, may kasamang baboy. Oh. Kaya lang, may kasama ding dragon, saka may kasama ding ahas. Yun po yung mali. Napakahalaga na ang larawan na ito ng mahal na pong Santo Niño ay nagpapakita sa atin ng kahalagahan ng paglago sa pananampalataya. Na kung papaanong ang Panginoon ay nagkatawang tao, naging bata pero hindi na natiling bata. Lalaki, magiging Nazareno. At nandun iaalay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya nga po, napakagandang balikan yung ebanghelyo natin. Na paano nga ba lalalim yung ating pananampalataya? Na ang debosyon sa Santo Niño hindi lang pagsasaya o pagsasayaw. Na ang debosyon sa Santo Niño hindi lang bihisan natin ng magagarang damit o lagay natin sa mga magagandang karo. Walang masama po sa pagbibigay natin ng pagpapahalaga na yun. Pero lahat ng yun ay magiging palabas lang at panlabas kung hindi natin naitutulad ang ating mga sarili sa Panginoon. Kaya nga ang napakagandang pag-aalay sa Santo Niño, higit pa sa kahit na anong pagpupugay na pwede nating gawain. Sabihin nyo nga po, ang pinakamagandang alay sa Santo Niño, sabihin nyo nga po, ang pinakamagandang alay sa Santo Niño, tingnan nyo yung katabi nyo, ay ikaw. Kunin ka na sana ni Lord. Ha? Biro lang po. Tayo, nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo para bigyan tayo ng halimbawa. Para ituro sa atin, kaya nga sabi ng Panginoon, ako ang daan. At ang daan ay sa pagtulad sa Panginoong Hesukristo. Na paano? Paano lalalim yung ating debosyon sa Panginoon? Paano lalalim yung ating pagmamahal sa Panginoon? Sa Ebanghelyo binanggit po doon, nang 12 taon na ng Panginoon, dinala siya ng kanyang mga magulang sa templo. Pagbabasahin po natin at babalikan ang salaysay tungkol sa pagsilang ng Panginoon. Ang mga magulang ng Panginoon, ang mahal na Birheng Maria, si San Jose, hindi nagkulang sa paglalapit sa Panginoong Hesukristo sa Diyos. Tinupad nila ang lahat ng mga tinatakda ng mga utos ng pananampalataya. At yan din po yung malaking hamon sa atin. Ang paglago natin sa pananampalataya, ang paglago natin sa pag-ibig, ang pagkakilala natin sa Panginoong Diyos, ang susi ay yung pamilya natin. At ang pangunahin na maglalapit sa atin sa Panginoong Diyos at ipagpapasalamat natin na biyaya ay yung mga magulang natin. Kung paano ang Panginoon na magkatawang tao pinili ng Ama na magkaroon ng ina at ama dito sa lupa. Ibinigay din ng Panginoong Diyos ang mga magulang natin sa bawat isa sa atin para katulad ng Panginoon, lumaki tayo sa pananampalataya. Diba? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kung nandyan si mami o daddy nyo, thank you, mami. Thank you, daddy. Yan. At kung sakaling nasa kabilang buhay, salamat din sa mga magulang natin dahil patuloy natin silang kaisa. Na kung nung nabubuhay silang kasama natin, mahal na mahal tayo, lalong higit. Ngayon na nasa piling sila ng Panginoon, hindi yan mamimitaw at magkukulang na ipagdasal tayo. At ibulong maging ang mga pangalan o kahilingan ng bawat isa sa atin sa Panginoong Diyos. At ano naman po yung hamon sa atin? Ang hamon po sa atin, 3 lang. Nalala ko po nung maliliit po kami, pag dinadala po kami sa pagsisimba ng mama at papa ko, tinitingnan ko yung misa. Kasi yung misa po namin nun sa simbahan noong araw, sunod-sunod. 6, 7, 8, 9. Parang ganun po yung oras eh. Kung dumating kami kalahatian,
Ewan ko, nung maliliit kami, ang tingin ko sa misa parang sine. Kasi di ba, nung araw yung sine, may kadouble pa po eh. Na kapag inabutan na, tatayo ka na. Hindi katulad ngayon, pag natapos, lalabas ka. Hindi pwedeng maghapong ka doon o ganyan. Kaya ako, pag inabutan na yon, ako yung taga-kalabit. Ma, inabutan na po natin yan. Inabutan na natin kasi katwira, inabutan eh. Dumating kami kalagitnaan. Di para ikaw, umalis din kami kalagitnaan. Pero alam ko, tinatapos naman namin. Pero ako yung tagapagpaalala, maliban na lang pag talagang may pupuntahan, inabutan na. Kaya ginawang sine. Pero ngayon, pag inabangan nyo inabutan, alas 9 pa kayo mauuwi. Diba? Susunod natin, 9 o'clock eh. Kaya kailangan dumating talaga hanggat maaari doon sa oras. Pero sila yung nag-akay. Minsan, naikukwento ko nga po sa inyo, nainip ako. Sabi ko, ano pa ba ako dadasalin? Ang tagal-tagal. Hindi sasabihin lang nila, dasalin nyo na kayo maging mabuting bata. Kayo maging mabuting bata. At babalikan po natin, hindi ba yun din naman yung tinuro sa atin? Pagdasal natin na tayo maging mabuting bata. Sabi nga ng Ebanghelyo, nang umuwi ang Panginoon, maganda po yung sabi doon eh, siya'y naging masunuring anak. Tanungin nyo nga yung katabi nyo, masunurin ka ba? Diba? O batil. Baka mamaya eh. O bano. Di ba? Pero yan po yung una. Mahirap pong matuto pag masyado tayo marunong. Napakahalaga po ng masunurin. Alalahanin po natin yung pagiging masunurin, pagiging mababang loob. Maaalala ko po nung maliit ako, may pagkakataon dadating, mga ngatwirang ka, magdadahilan. Lalo na pag ayaw mong sumunod. Sabi sa baba, hindi mo pa kami napapakain eh. Ay, sanay ka nang sumagot. Bakit? Kasi pag hindi ka masunurin, ibig sabihin nun, hindi ka sanay makinig. Alam niyo po yung English na masunurin, obedience, galing po yun sa dalawang salita, ob audire. Ang ibig sabihin po na audire ay to listen. Ang taong hindi sanay sumunod, ang taong hindi sanay makinig. Kaya napakahalaga nung sanay tayong tumanggap. Dahil pag sanay tayong tumanggap, sanay tayong sumunod. At yung pakikinig, hindi lang makinig na sa tainga. Later on, makita natin to listen with our hearts. Kaya nga dadating yung punto na hindi ka na kailangang utusan. Ikaw na mismo yung gagawa. Bakit? Kasi iyon yung ituturo sa iyo ng iyong puso. Kaya napakahalagang katangian ng isang tao, hindi lang na isang bata, na matuto tayong maging masunurin. Dahil pag hindi tayo naging masunurin, sigurado yon, mapapariwara tayo. Kaya nga, yan ay isang bagay na laging pinapaalala sa atin na ating mga magulang. Marahil, sa unang pagkakataon, hindi natin maintindihan. Pero walang magulang na magtuturo ng mali sa anak. Walang magulang na nagmamahal na maghahangad na yung anak ay mapariwara. Kaya nga yung pagmamahal na nangungunsinti, hindi yun nagdudulot ng kabutihan. Kuminsan kasi nangyayari, mas masunurin pa yung magulang kaysa sa anak. Pag nagkaganon, makita mo, magkakasakit yung bata. Kasi lahat ng bawal gusto kainin. Tapos saka ka magsisisi sa huli. Sino ba nagpakain dyan? Sino ba nagbigay ng mga ganyan kundi ikaw? Kaya mahalaga po yung pagiging masunurin. Kaya po, sa loob ng mag-anak, mahalaga yung pagsusunuran. Hindi naman ibig sabihin laging yung magulang yung masusunod. Kailangan yung magulang sanay ding umunawa at makita niya paano natututo tayo sa bawat isa. At paano po tayo lalago sa pagsusunuran na yan?
sa dulo, 3 bagay. Ano po sabi doon? Ang Panginoon ay lumaki, umunlad sa karunungan, at naging kalugod-lugod sa Diyos. Sa ibang ebanghelyo, sasabihin po doon, ang Panginoon ay lumaki na malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Diyos. Kung meron po siguro napakagandang dasal, magmula bata hanggang sa tayo ay tumanda, ay sa bawat araw ng ating buhay, ay tayo ay lumakas, maging marunong, at kalugod-lugod sa Diyos. Humiling tayo sa Panginoon na lumakas, bigyan tayo ng mabuting kalusugan, layo tayo sa sakit. Humiling tayo sa Panginoon na gawin tayong marunong, na maging matagumpay tayo, makakuha tayo ng magandang grade, marahil. Minsan, kwento ko yan, may bata umuwi. Sabi nung nanay, ba't ganito yung grade mo? Puro itlog, puro bilog. Sabi nung bata, Mami, naubusan lang po si teacher ng stars, kaya puro moon yung pong nakalagay. Diba? So, rumunong, makapagtapos, napakahalaga po nun. Maraming bata ngayon, ang pangarap lang mag-TikTok. Elementary pa lang, ang gusto, iPhone. Tapos ang grade, ang baba-baba. Napakahalaga po na makapagtapos. At hindi lang makapagtapos, magtapos na pinagtapusan. Napakahalaga nun eh. At sa huli, maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero hindi lang po humiling. Kasi dapat yung lakas natin, gamitin natin sa kabutihan. Yung karunungan natin, gamitin natin sa katinoan. Kung minsan nakalulungkot, may makikita ka, may mga tao, yung karunungan, yung kalakasan, ginagamit nila sa kalokohan. Ginagamit nila sa panggigipit. Diba? Yung mga nangi-scam, diba? Yung mga nagtatanggol ng mga kawatan o mga mamamatay tao. Pag-isipin mo, dinadaan nila sa runong, sa galing, sa mga argumento. Alam naman natin yung mga bagay na yan mali. Yung mga bagay na yan ay masama. Huwag nating sayangin yung binibigay sa atin ng Panginoong Diyos na lakas. Huwag nating sayangin yung binibigay sa atin na Diyos na karunungan at kapangyarihan. Lagi nating isipin, lahat ba ng ginagawa ko sa araw na ito, kalugod-lugod sa Diyos? Sabi ko nga po sa inyo madalas, sa ating pagdadasal, everyday, para tayo dapat nagre-report sa Panginoon. Para lang umuwi ka sa bahay, na pag-uwi mo sa bahay, kukwento mo sa magulang mo, tatanungin ka, ano nangyari sa maghapon mo? Ano nangyari sa eskwela? Ano nangyari sa lakad mo? Ano nangyari sa trabaho mo? Kahit sabihin gaano ka katanda, kahit sabihin pari ka na, doktor ka na, abogado ka na, negosyante ka na, inyero ka na, guro ka na, o anumang profesyon meron ka, pag-uwi mo sa bahay, lagi kang anak. At tatanungin ka lagi ng iyong magulang kung ikaw ba'y naging masunurin. Na kung dun sa mga pananagutan o propesyon na meron ka, ikaw ba'y naging masunurin. Na ikaw ba'y talagang tunay na naging marunong. Ginamit mo sa tama. Ikaw ba'y tunay na maging malakas. Ginamit mo sa pag-ibig, sa pagtulong, sa pagdamay sa kapwa. Ikaw ba'y tunay na kalugod-lugod sa Diyos? Na yung mga biyaya na yan ay naging daluyan ka ng malasakit ng pagmamahal ng Panginoon. Sabi nga po ng Santo Papa, sa taon na ito, yan, paano tayo pwedeng maging manlalakbay ng pag-asa? Na nandun, sinasamahan natin yung mga tao na nakakadaw palad natin na pararamdam natin ang pag-asa. Paano tayo nagiging misyonero ng pananampalataya? Paano sa pamumuhay natin, naaakay natin, nabibigyan natin ng magandang halimbawa na ipapadama natin ang kabutihan at malasakit ng Diyos. Araw-araw, inaanyayahan tayo
ng larawan na yan ng mahal na pong Santo Niño na katulad niya, na tayo ay lumaking marunong, mabuhay na malakas, at laging maging kalugod-lugod sa Diyos. Pagnilayan natin kung papaanong sa pagsusunuran at pag-uugnayan sa loob ng ating mag-anak, sa kabila ng ating mga kahinaan at kakulangan, ay may kababaang loob tayo na bukas sa paanyaya na ito ng Panginoong Diyos. Nawa ang debosyon natin na yan sa mahal na pong Santo Niño, laging magpaalala sa atin ng pagmamahal at paanyaya na yan ng Panginoon na katulad niya, laging maging matalino, malakas, at kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Amen.